Could be your eyes, could be your smile, could be the way you free my mind. Your precious touch caress my soul. You gave me everything I need, and now I'm lost. Hello guys, good morning, good evening, and welcome back to our YouTube channel, Saminado Family. Kung bago kayo sa channel namin, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At huwag niyo rin kalimutang i-ring yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago namin paparating na videos. Pasensya na kayo guys, pinutol ko ng maingin yung anak ko guys eh. Hindi na kumbaga pretentious singer lang tayo guys. Huwag niyo guys isipin na magaling tayong kumanta lang. Yan guys, kung may mga gustong mag-invite sa akin sa jam, willing ako guys, willing ako na open ako dyan guys, sasama ako guys. Pero guys, hindi ako ganun guys, kagaling tumugtog, kumbaga tumutugtog lang, basta may practice, ganun. Yun, pretentious singer lang tayo, hindi tayo talaga guys singer, kumbaga. Minsan ano lang tayo ang tawag doon nga? Minsan lang tayo, parang nagsisenti lang tayo minsan yan. Minsan pag ano, nagsisenti lang talaga ako yan. Yan, wala pa tayong gupit, medyo mahaba pa yung buhok natin. No? So yun guys, no, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta at nanonood sa Saminado Family. Yan. Gusto namin magpasalamat sa inyo. Lagi kayo mag-iingat sa anumang mga bagay na ginagawa ninyo sa araw-araw, no? So yun guys, ngayong araw is quick update lang tayo, no? So ngayong araw is anong petsa ngayon, no? 12. Yan. 12 ganap na alas 4:50 ng hapon dito sa Secret. Yan guys. Bago ko pala sabihin na kung nasaan na kami ngayon is gusto ko munang pasalamatan yung mga naging part ng buhay namin sa lugar na pinanggalingan namin sa NL. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung sino man kayo, alam na ninyo yan. Hindi ko na kailangan isa-isahin pa or sabihin yung mga pangalan nyo. Maraming salamat dahil sa inyo na na-build yung character namin as a family sa NL nung time na bagong dating kami. No? So yun, malaking parte para sa amin. Naging parte kayo ng buhay namin sa loob ng mahabang panahon, sa loob ng mahigit 2.5 taon. Yan. So ngayong araw guys is nandito na kami sa Alberta. Yan. Nandito kami sa City of Edmonton. Yan, lumipat kami last May 11. Yan. Lumipat kami nung nakaraang araw. So kahapon, di ba? Kahapon pala. Kahapon pala yun. So yun guys, medyo napaka-risky ng travel namin, no? Kasi may 2 bata kami. Unang-una, meron akong maliit. Yan, may isa akong bunso. Yan. Say hi! Yan, no? Yan guys, may bunso ako guys, kaya napakahirap guys. Every time guys na nagugutom siya, magmi-milk siya, napakahirap guys, umiiyak talaga siya. Yun, pinagtitingin na kami ng tao sa airplane. Pero syempre naiintindihan na nila yun kasi mayroon akong maliit. So yun, marami kami mga bagay na isinaalang-alang kung bakit kami lumipat dito. Itatakil natin yan sa susunod na vlog namin. Pero sa ngayon guys, gusto ko munang i-share sa inyo na kakatapos lang namin yan. Okay, so at saka isa pa guys, nagpapasalamat pala ako dun sa mga sa mga tao na tumulong sa amin parating dito, especially po sa kay Kuya Ron, na-meet namin siya, napakabait niya. Tsaka yung si Ate Marie. Si Ate Marie yan. Napakabait nila yan. Wala kaming masabi sa family dito yan. So ngayon guys, ilibot ko muna kayo. Tingnan natin kung ano nga ba yung nirerentahan namin ngayon. So ayun guys, pasilip guys sa unang laman. Sa unang walang laman, diba? Ayan. Siyempre guys, bilang newcomer yan. Wala pa talaga guys, as in wala pa kaming mga gamit talaga na. Yan kahapon,
umalis ako, nakabili ako ng microwave, yan. Kailangan talaga guys, especially kapag malamig yung panahon. So kailangan namin na... Sa best na kami sasaing eh. Oo guys, isang beses na kami nagsasaing. So minsan iniinit-init na lang namin yung mga pagkain namin yan. So yun guys, hanggang dito guys sa Alberta kasama namin yan. Monthly expenses, calendar. Mga schedule, may mga schedule kami na kailangan puntahan, nakalagay dyan. Yung paychecks na darating, nakalagay dyan. Yung babayaran namin, nakalagay dyan lahat. As in. Yan, lahat yan guys is nakaplan. Yan. So guys, napakaganda dito guys kasi guys, napakaraming storages. Yan. Yan, oh, ang ganda niyan, oh. Hanggang doon sa may kabila, puro storage yan, napakaganda guys. Yan guys, ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa bahay na ito, no? Napakalaming storage. Yan. Ito guys, storage din yan, yan, itong loob niyan, hindi ko nabubuksan. Tapos ito guys, ano to eh, pag may nag-buzzer sa labas, yan. Halimbawa ako, galing ako ng work, yan. Tutok ka lang yan. Walkie-talkie, listen, door, yan. Ito yung main door namin. Yan. So yan guys, napakahirap guys no, sa mga lilipat guys, nakagaya namin yan. Ang hirap guys, ang hirap kasi back to ano ka talaga, back to reality. Yan, expenses. Pero guys, napaka-ano naman, kumbaga normal na lang yan as nag-i-start ulit na family. So nag-start na naman kami ngayon. Yan, tapos baka na naman kami, ready na yan, wala talaga kaming gamit. Karton yan, yan yung karton kahapon na pinaglagyan ng mga gamit. Yan. Tapos guys, kung mapapansin nyo guys, ito guys yung labas namin. Oh. Yan guys. Maganda dyan guys, maganda. Yan diba? Yan yung labas namin. Yan. Maraming ipot ng rabbit guys. Yan. Yan. Tapos ito guys, itong kabila na to guys. So itong glass na to guys is yan may storage pa kami dyan sa kabila na yan. Isa ito sa mga na-inlove talaga ako sa bahay na to kasi napakaganda ng design niya, napakaka-design. So yun no, medyo nakakalungkot na masaya kasi unang-una ang tagal din namin nag-stay sa NL eh, sa St. John's, kumbaga napamahal na rin sa amin yung lugar doon, yung mga nakilala namin, yan, naging kaibigan namin, yan. Although, yun nga talaga kapag isa ka ng pamilyado talaga na yun, nagnanais na makahanap na mas maayos, maghahanap pa talaga ng different opportunity no, para sa family. Yun, kaya siguro napalipat din kami. Pero guys, kung sa katahimikan talaga guys, one of the best places to live or to retire is Newfoundland, St. John's, Newfoundland in Labrador. Nag-choke na naman siya. Nasa rin siya. Yan. Yun nga, sabi ko nagpaalam nga ako sa mga kasama ko sa teams eh, malulungkot nga sila eh. Pero yun nga, sabi sa amin kung balang araw kung bumisita mo kami doon, welcome kami. Yan, which is nakaka-touch, diba? Kasi so yun kahapon, nag-try ako na umalis kahit na hindi ko alam kung saan ako pupunta no. So ibinok lang ako ni Mrs. ng Uber kahapon. Yun, which is napakahirap talaga ng walang sasakyan yan. Medyo challenging siya pagdating sa grocery, pupunta ka ng grocery. Tapos yun na, hindi ko talaga as in wala akong idea kung saan ako pupunta kahapon. Kung iniligaw ako kahapon o kung dinala ako sa kung saan, siguradong hindi ko alam kasi wala talaga akong ideya eh. Kasi yun nga, unang land namin dito kahapon, so yun, wala kaming pagkain, kumbaga wala kaming tubig, wala kaming kahit na lutuan man lang yan. Kasi yung iba kasi guys, yung ibang gamit namin guys is pinamigay na namin sa St. John's at saka binenta na namin yung iba naming gamit kasi wala talaga kaming choice kundi ibenta.
Kasi hindi mo talaga siya as in madadala lahat eh. Hindi mo madadala yan. Kaya kung lilipat ka or lilipat kayo ng lugar yan, as in huwag talaga kayo mag-iipon ng mga gamit kung may plano kayo lumipat, no. Sa case namin guys, napaka-smooth naman guys nung paglipat namin kasi nakaplano siya at saka yun yung mga gamit guys is habang araw-araw guys, araw-araw guys na lumilipas is dinidispatcha namin ng dinidispatcha yung mga paunti-unti yung mga gamit. So, yun, medyo napaka-smooth din nung alis namin doon sa bahay. Siyempre, although common na yun, may mga basura kaming naiwan doon sa labas, sa may basurahan, pero yun, ganun talaga yun. Siyempre, umalis tayo ng bahay, siyempre kailangan nating linisin lahat ng mga naiwan natin sa loob ng bahay. As in talagang unfurnished na siya, kumbaga umalis kayo ng unfurnished na siya, hindi kumbaga wala ng mga gamit. Kasi guys, isa yun sa mga rules dito, ano? Kailangan unfurnished talaga no, pag umalis kayo ng... Kung ano yung mga dinala mo dati, tatanggalin mo talaga siya. Ayan, tinanggal namin. So yung iba, pinamigay na namin ng free kasi... As in, wala talagang choice na dapat talaga iiwanan mo na. Especially yung sasakyan namin, yan. Wala kami sasakyan, binenta din namin. Yan. Mahal. Napakamahal guys ng shipping. Shipping pa lang guys. Pwede mo ng pang down payment ng ng sasakyan dito or pang cash. So, yun, nag-decide talaga kami na i-ano na lang siya, i-dispatch na lang yung sasakyan namin, ibenta. Kesa sa mauwi kami sa, yun, kung ano man. Kasi guys, before guys, nagpunta kami ng Honda dealership. We are planning to trade in. Yun, magplano talaga kami na i-trade in siya sa CRV, sa Honda CRV. Pero sa yun nga, napakalungkot lang din kasi napakaliit na ng value ng sasakyan, parang $4,000 lang. So, nag-decide kami na wag na lang. Binenta ko siya sa marketplace. Yun, awa ng Diyos kahit pa paano, nakuha namin yung price na gusto namin. So, thankful pa rin kami. At yun, kung dumating yung time din na makapag-drive na ulit ako dito. So, yun, kahit pa paano, may pambili kami ng sasakyan or may pang down payment kami. Kung magpipinancing kami or ano. So, yun, medyo maraming pros and cons ang paglipat. Pero lagi kong sinasabi sa inyo na planuhin kasi hindi biro yung expenses na pagdadaanan nyo, hindi biro. Tapos yun nga, especially kami sa family namin, may mga bata kami kasama. May maliit pa ako yan. Every time na babiyahe kami, ang hirap kasi syempre umiiyak, bata iyak, tigtigot talaga, di ba? So, yun, ganun talaga. Pero kung nakaplano kayo at yan, may konting ipon kayo, yan, kahit pa paano, medyo malaking advantage yun, no? Advantage ng paglipat. Yun. So yun guys, no? Siguro hanggang dito na lang muna yung vlog ko, no? Update na lang tayo. So, yun guys, maraming salamat sa walang sawang panonood. At yun nga guys, no? Kung bago kayo sa YouTube channel namin sa Minado Family, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, at baka naman guys, pwede na rin kayo mag-subscribe guys. At huwag niyo rin kalimutang i-ring yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago namin paparating na mga videos. Yan na guys, nagagalit na naman siya guys, nag-roar na naman siya. So see you for the next video guys, and keep safe everyone.